Nagbigay ho guys ng advice itong ating Vice President and DepEd Secretary na si Inday Sara Duterte. So sa mga hindi nakakaalam guys, bumisita po si Vice President and DepEd Secretary Inday Sara Duterte sa eskwelahan ng Negros Occidental. Anong ginawa niya doon? Para mamuliti ka ba? Para ho alamin ang kalagayan ng mga estudyante at para i-address din ho ang kanilang mga concern. So yun ho yung pakay ni Vice President Sara Duterte, kaya niya binisita ang Negros Occidental, yung paaralan mismo ng Negros Occidental. Well, anyway, trabaho niya naman yan. So dapat lang naman talaga na tingnan niya para alam niya yung concern, yung problem, yung situation ng mga eskwelahan as well as ng mga teacher at ng mga estudyante. Biruin mo, DepEd Secretary ka, tapos wala kang kaalam-alam sa DepEd. Talaga nga naman kailangan mong pumunta sa sitwasyon nila para ma-realize mo kung ano yung pagkukulang, ano yung kailangan, ano yung dapat gawin, ano yung dapat i-address, ano yung dapat na solusyon. Am I right? Laki ng laki ng perang hiningi, 100 billion. Tapos yung trabaho hindi ginagawa ng maayos. So mabuti naman yan kahit papano. Bumisita ka sa isang eskwelahan na yan, sa gitna ng pangingialam ng ating VP dito sa iba't ibang ahensya. Yung Pistok, hindi nga related sa kanyang, sa kanyang trabaho as a DepEd Secretary, pinapakailaman niya. O yung ICC, siya pang naunang magbigay ng message sa Independence Day dito sa mga Chinese. Diba? Ang daming issue nito ni VP. So, dapat lang naman talaga na pangunahan mong gampanan ang trabaho mo bilang isang DepEd Secretary. Ikaw naka-assign dyan Sino ba naman kasing pishting yawa ang, imagine DepEd Secretary pero hindi teacher. So, paano niya malalaman ang situation, ang struggles, ang pain ng mga teacher? Hindi naman siya nagtuturo. Anyway, going back sa ating topic, meron hong advice itong si Vice President sa mga estudyante. Sabi dito sa balita, Sara Duterte to student, finish schools, achieve dreams. Guys, just to be realistic, hindi de porket nakapagtapos ka na ng pag-aaral ay lahat ng gusto mo, mabibili mo na. Guys, imagine, teacher, tingnan nyo yung trabaho dito sa Pilipinas, tingnan nyo lang. Yung mga nurse, magkano yung sinasweldo lang nila per month? Baba. Yung mga teacher, ang baba din. Overworkloaded na sila. Alam niyo yun guys, underpaid na nga yung mga government employee, yan mga teacher, nurse, doktor natin, underpaid na nga, sandamakmak pa ng trabaho ang kanilang ginagawa. Kung gusto mo, VP Inday, na ma-achieve ang kanilang dream, sige, magtapos sila ng pag-aaral. Pero ayusin din naman ang panelduhan, ang sistema ng bansang Pilipinas para yung mga, mga nakapagtapos dito sa atin na merong mga kakayahan na magagaling naman, saan nagtatrabaho sa ibang bansa. Pinipili nilang maging OFW. Kasi nga ang baba ng sweldo natin dito. Sa ibang bansa, magkatulong ka, fruit picker ka, magkano sinusweldo? 100,000 per month sa ibang bansa. Dito, teacher ka na. May ka na may lisensya ka na, LPT ka. Tapos magkano sinusweldo mo? 27 yung pinakamababa sa mga teacher. Makakaloka. Anyway, scam guys, scam yung yung magtapos ka, ma-achieve mo lahat ng pangarap mo, scam yun. Walang masamang magtapos ng pag-aaral, pero yung sistema sa bansang Pilipinas, yun yung scam. Imagine nakapagtapos ka, ang laki ng ginastos mo sa usaping nursing, medtech, tapos sweldo per month, 10,000. Mas malaki pa yung tuition fee na ginastos ng magulang mo kaysa sa mga sinusweldo mo. Anyway, Vice President and Education Secretary Sara Duterte made another school visit, this time in Negros Occidental. Duterte recently made her way to La Castellana Elementary School to meet school officials and students to check their situation and address any concern. The country VIP also took a moment to impart a message to the student encouraging them to persevere and finish school so they succeed in life. Masaya akong binisita ang La Castellana Elementary School sa aking pagbisita sa bayan ng La Castellana sa Negros Occidental.
budol. Binisita ko rin ng ilang silid-aralan at kinausap ang mga mag-aaral doon. Pinaalalahanan ko sila na mag-aral ng mabuti at sikaping makapagtapos ng pag-aaral. Dahil ito ang susi upang makahanap sila ng magandang trabaho at mabili nila ang kanilang mga gusto at pangangailangan. Yan, magandang trabaho, makahanap ng magandang trabaho. Guys, alam nyo, ang bansang Pilipinas, kailangan mo ng backer. Oh, agree kayo sa akin? Nakapagtapos ka, wala kang backer, ano mangyayari sa'yo? Kulelat ka. Meron akong kilala guys, teacher 7 years na siyang LPT. Diba? Licensed Professional Teacher. 7 years na siyang nakapasa as a LPT. Pero 7 years tenga. 7 years wala siyang work. Kasi wala backer, oy. Scam yung sinasabi nyo na magtapos ka ng pag-aaral tapos para makahanap ka ng magandang trabaho, oy. Oo. Guys, realidad sa bansang Pilipinas, ang teacher, kumbaga honor na lang yan, na tinatawag silang na teacher, honor na lang yan. Pero yung sweldo nila, guys, nakakalungkot. Underpaid, tapos overwork pa. Tapos, ang daming stress, ang daming ginagawa. Imagine, tapos hindi ka pa basta-basta makakapagturo. Tingnan yung mga, nakita ko sa Facebook ko, mga nagsisilabasan, LPT graduate. Kapasa, tuwang-tuwa ang madam, tuwang-tuwa ang mga tao. Ay, ako, tuwang-tuwa din ako. Congratulations, congrats. Congrats ako. Pero in reality, madami pa silang problemang haharapin. Ang dami pa, bago sila makapagturo sa serbisyo. Mag-aantay pa yan sila, guys, ng 3 to 7, umigit ko mo lang 10 years pa bago sila makapagturo. Maliban na lang kung ikaw ang pinaka-highest talaga. Top honor ka. Diba? Sa inyong batch talagang kukunin ka kaagad. Pero yung mga below na mga nakapasa na hindi naka-achieve ng honor, matagal makuha. Tagal. Dami pang pasikot-sikot na pagdadaanan. Yan ho yung realidad sa bansang Pilipinas. Kaya madaming mga licensed professional teacher, mga nurse, doctor, ang nag-iibang bansa. Kasi yung trabaho nilang mabigat doon, sakto naman yung sinusweldo sa kanila. Hindi katulad dito sa Pilipinas. Ginawa mo na yung best mo, ginawa mo na lahat-lahat, pero yung sweldo mo, 27,000. O, babawasan pa ng ng mga, yung tax, kung ano-ano pa. Ang daming binabawas. Diba? Ako, ayusin muna yung sistema sa bansang Pilipinas. Huwag nyo kaming ibudol sa mga magtapos ka ng pag-aaral para ma-achieve mo yung dreams mo. Walang problema doon. Ang problema natin dito, yung sistema ng Pilipinas. Kaluka, may stress yung kipay labo ko. Anyway, in visiting schools, Duterte consistently stressed the importance of education in shaping the future of youth. She believes that the education equips them with the skills and hones confidence to achieve their dreams. Sa aking mga pagbisita sa paaralan, lagi kong binibigyang diin ang kahalagahan ng edukasyon dahil ito ang susi upang mabago ang kanilang mga buhay at kinabukasan. Yan, sabi ni BP Inday. Tama lang naman na mag-advise ka kahit sa papaanong paraan may ginawa ka. Hindi yung pinapakalaman mo yung trabaho ng iba. Tsaka pakibago din ang sistema ng bansang Pilipinas, no? Kung ano yung trabaho na inilalahad nila dyan, kung ano yung pagod, pawis, puyat, stress, sana yung sweldo, sapat din. Nakakaloka. Lalim ng ng ginagawa ng mga teacher. Ang stress nila. Tapos ang iba, pahirapan pa makapasok sa serbisyo. Tapos ang iba, hirap na hirap gapangin itong LPT na to para makapasa lang. Tapos pag nakapasa, ang tagal din bago makahanap ng trabaho. Kaya hindi na ako nagtataka yung mga teacher, nag-iibang bansa, nagiging katulong na lang. Ang iba, fruit picker, tagapag-alaga ng hayop, farmer sa ibang bansa. Kasi kahit ganun lang guys, yung trabaho nila, farmers, fruit picker, taga-tanim, yung sweldo na binibigay sa kanila, sapat. Diba? Ano ka?
Unlike dito sa Pilipinas, yung mga magsasaka natin, dapat sana yung mga magsasaka natin, hasyendero at hasyendera. Kaso wala eh. Gobyerno talaga. Ginagago tayo. Sa ibang bansa, yung mga magsasaka, mayayaman. Dito sa Pilipinas, yung mga magsasaka, isang kahig, isang tuka. Totoo yan. May magdi-disagree sa akin, babatukan ko. Kasi yan yung nakikita ko. Baguhin yung sistema. Tapos dito sa Pilipinas, mas inuuna nila na na kailangan magaling tayo sa English, ganito, ganyan. Kaysa naman sa dapat unahin natin itong agriculture. Para naman kahit papaano, yung mga mamamayang Pilipino, kasi dito tayo nabubuhay sa agri eh. Diba? May kita sana. Kaso wala, dapat magaling daw tayo sa English. O ngayon, magaling ka nga sa English, pero ano yung pinapang-chicha mo? Wala. Hirap ng trabaho dito sa Pilipinas, guys. Minimum wage earner ka man or professional. Ang hirap, ang liit ng sweldo. Binubudol tayo eh. Kailan kaya magbabago at kailan kaya tayo makakakita na there's still a hope to our country. Na masilayan muli ang ating bansang Pilipinas ay nagniningning, kumikinang. Hirap mong ipaglaban, mahal kong Pilipinas. Hirap mong mahalin. Hirap talaga. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia Nyot. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.